Magkukuwento ako mga kasuki. Anong gusto niyong ikwento ko sa inyo? Ang aking buhay? Buhay ng kapitbahay namin? O kung ano yung nangyayari sa labas? O aking buhay na lang? Buhay ng aking mama. Masakit to. Lalo na nung nagkasakit yung mama ko. Yung mga panahon doon, sobra. Basta, masakit. Yung parang dinudurog yung puso mo na hindi mo alam. Yun yung pakiramdam ko. Pinakamasakit sa akin ay nung sabihin ng mama ko na hindi na kami uuwi. Hindi na ako uuwi. Ganito kasi yun. Before mag-pandemic yun. Mga kasuki. Before mag-pandemic yun. Pinatingin ko yung mama ko. Ang unang tumingin sa mama ko is sa San Fernandino kami. 2019 September. Di ko yung makakalimutan. Unang impression ng doktor, sabi sa amin, sa akin, ako lang pala kasi kasama ng mama ko. Sabi sa akin, ibigay niyo na ang gusto ng mama niyo. Hindi na siya magtatagal. So, tinago ko sa mama ko yun. Hindi ko sinabi sa kanya. Pinalakas ko yung loob ko, sabi ko sa mama ko, kaya ko yan. Kaya mo yan, ma. Ano lang pala yung sakit mo, yung tubig lang sa baga. Kaya mo yan. Tubig lang yan sa baga, mga kako. Gagamot pa natin yan. Pero ang totoo, yun nga, kinausap ako ng doktor, sinabihan niya ako na ang mama ko nga hanggang doon na lang. So ako naman, pinatatag ko, hindi ako umiyak, hindi, wala akong basta hindi ako umiyak. Normal lang, para hindi makita ng mama ko na nanghihina ako. Na may problema kami. Hindi okay na. Uwi kami. Hindi pa nung pandemic 2019 September. So, October, na-admit siya sa Makabali. September pala, na-admit siya uli sa Makabali. September, na-admit siya ng Makabali. And then, 1 week kami sa ospital. So, lumabas kami. After namin lumabas, October, na-admit na naman siya. Tinanggalan siya ng tubig sa likod. Pero yan na naman yung tubig niya. Hindi natatanggal. Hindi na alis. Yun ang problema ko. So, hindi ko na kaya yung gastusin sa private hospital. Ang ginawa namin, tin-transfer ko siya ng JBL. Nangyari yan noong October, tin-transfer ko siya, December ko siya tin-transfer ng JBL. November ko siyang tin-transfer ng JBL. November. Isang buwan kami sa JBL, nakaabot kami ng hanggang December kami doon. December, Pasko nandun kami. Basta Pasko nandun kami. Sabi niya sa akin, Pasko 24. Hindi ko yun makakalimutan. December 24, sabi niya sa akin, May. Sabi niya sa akin, mga kasuki, ay, huwag ka nang umalis, sabi niya. Bakit, ma? Kailan tayo uuwi, sabi niya. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ma, kailan ba? Huwag ka nang umuwi, anak, sabi niya. Umuwi ka na lang sa katapusan. Sabay tayo uuwi sa katapusan, sabi niya. Dito ka na lang muna. O, sige, sabi ko. Tapos December 25, nanghingi siya ng pagkain.
binili ko siya. Nanghihingi siya ng itlog, orange, saging. Pinakahuli niyang kinain is fruitcake. Fruitcake. Ang mahal ng fruitcake pero binili ko yun para sa kanya. Fruitcake. Kinain yun. Nanghihingi siya ng Jollibee, binigay ko, binili ko siya. Kahit gabing-gabi na, binili ko yun. So, December 25 yun. Pasko, umiiyak siya. Sabi niya, sana makita niya yung mga kapatid niya. Sabi ko nga, anong gagawin natin para makita natin yung kapatid mo? Sumulat na ako sa lahat. Wala. Hindi ko makita yung mga kapatid mo. Nag-email na ako sa Jessica Soho. Nagsulat na rin ako sa Jessica Soho. Sa investigador, nag-message na rin ako. Nagsulat na rin ako. Wala. Hindi nila nabasa yung sulat ko. So, nagpunta ako ng website ng Iloilo, Rojas. Walang nakarehistro, ma'am. Sabi ko, sige, pabayaan mo na. Ako na lang maghahanap para sa akin. Sabi niya, sige ma'am, magpalakas kayo. Pag magpalakas na kayo, ma'am, iuuwi ko kayo sa Iloilo, sa Rojas, kung saan kayo nakatira dati. Dadalhin kita doon. Oo, sige, sabi ng mama ko. Pero kasuki, yun na pala yung huli. Sabi niya, kakain ako, sabi niya. Bawal sa kanya yung kumain. Kakain ako, may isa niya. Ano gusto mo, mama? Yung ang itlog, sabi niya. Pinakain ko siya ng itlog. Katapos ko siya pinakain ng itlog, sininok na siya. Hindi pa nga siya ng saging eh. Sininok siya. Pagkatapos siyang sininok, ang nangyari is, tinubo siya. Kasi nga, nahihirapan na siyang huminga. So, ginawa namin, pinirmahan ko yung papel para maisalba yung buhay ng mama ko. So, pinamp ko siya. Maghapon ko siyang pinapamp. Hindi ko yan sinuko. Maghapon ko siyang pinapamp. Pump lang ako ng pump. Alam mo yung balon na parang bola, yun, pinapump ko ng ganun yun. Hindi ako nagtigil, mag-aapong ko yung ginawa. Hindi ako nahirapan. Gagawin ko lang pass ang ama ko. Pagkatapos nun, dinala siya sa ICU. Na ICU siya 3 days sa JBL. 27, pinasok siya ng ICU. So, 27, 28, andun kami, salitan kami sa pagbabantay. Pamangkin ko, apo niya, kapatid niya, apo, kapatid ko. Apo niya, kapatid ko, nagbabantay ako. Yung time na yun, nagtitinda ako ng palengke. Yung time na yun, malakas. 29. Namalengke ako. Bago ako namalengke, dumaan ako sa kanya. So, nung dumaan ako sa kanya, okay pa siya. Nag-usap pa kami. Kahit tumatango lang siya, tinitingnan niya lang ako kasi maraming aparato sa mukha niya na nakalagay sa bibig niya. 3 yata yung nasa bibig niya. So, ayun. 29 yun, December 29. So, sabi ko, uwi na ako, ma. Tumango lang siya. Ginawa niya ako. After, kinabukasan, December 30. Yan. Babantay yung mga pamangkin ko. Mga apo niya. Kasi nasa ICU siya. December 30 na yun. Ngayon, may bumubulong sa akin habang nasa palengke ako. Ang sabi ng bumubulong sa akin, pumunta ka ng hospital. Punta ka ng JBL. Alam niyo po, mga kasukay, pumunta ako ng JBL. Kasi may bumubulong sa akin. Punta ako ng JBL Hospital. Alam niyo, di ba mahigpit doon? Bawal pumasok lahat. Walang nakapigil sa akin. Tumakbo ako papasok. Walang guardia sa akin. Nabal ako ng guardia. Hinarang nila ako. Sabi ko, makikiusap ako. Kaya makbo ako papunta dito.
May bumubulong kasi sa akin na yung mama ko mawawala na. So, yun. Hinaarang ako ng pinakahuling gwardiya kasi bago pa makarating ng ICU, maraming gwardiya kang papapasukin. Nakiusap ako. Sabi ko doon sa gwardiya, papasukin niyo ako. Gusto ko makita yung mama ko. Yun, pinapasok ako ng gwardiya isa kasi napakabait niya. Naiintindihan niya yung nararamdaman ko. Pinapasok niya ako. Pumasok ako pagdating ko ng ICU. Ayun na nga, yung mama ko. Nag-aagaw buhay na. Tinitingnan niya lang ako habang nire-revive siya ng mga doktor. Pinapam siya. Tapos binabay niya ako. Sabi niya sa akin, tungkol doon yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Yung makita ko yung mama ko naghihirap. Wala akong magawa. Tinigyan niya nga ako ng buhay. Hindi ko naman may bigay sa kanya. Hindi ko siya mapalitan. Yun, paalam na siya sa amin. Sabi niya, hindi niya nakaya. Nabayaan ko na siya. Kunin lang sa taas. Hindi ko makakalimutan. Binabay niya ako bago siya umalis. Yun ang masakit. Nung mamatay yung mama ko, yun ang nangyari sa kanya. December 30 nung mamatay siya, 2019. And then this March, nilabas nila yung pandemic. Dineclare na nila coronavirus 2019. So yun mga kasukay. Gusto nyo ng ibang latest? Yun. Ang isa, unang-una yan. Sundan ko pa yan.